the Lord. Blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you. We worship you, God. God is in the name. God the Christ. For the people that see what is happening to you. Just that there was also where was to the left to the high. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you this morning. Take over in this place and in our hearts, O God. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po, Diyos, sa ika-40 anibersaryo ng iyong gawain sa dakong ito. At nagtitiwala po kami sa iyong katapatan. Lahat po ng nandiritong may sakit ay iyong pagagalingin sa pangalan ni Jesus. Ng lahat ng aming kahilingan ay iyo pong tutugunin. Diyos, dalangin po namin muling pumagitna ka sa aming kalagitnaan. Sapagkat ng winika mo, if there are 2 or 3 gathered in your name, there you are in the midst of them. We welcome you and acknowledge you, God. Gamitin mo ang lingkod mo boldly and powerfully kasama ang iyong mga awit. Ito po'y aming samot na langin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang Panginoon.
Ibigay po yung the best sa ating Panginoon, pinakamalakas na papuri. Naku, napakahina. Pinakamalakas na papuri at sigaw sa Panginoon. Welcome, Holy Spirit. My heart. My reading is taken from Ephesians chapter 2, verses 11 to 14. Victorious 40th anniversary dito po sa lugar ng Paite. Sabi rito ng Bible, kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalalagayan. Kayo'y ipinanganak na mga hintil at di tuli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag na mga tuli dahil ginagawa sa kanilang katawan. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayan ng Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na rin, dating malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan. Giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Ang mga salita ng Diyos. Taas po ang inyong mga prayer request. Lahat-lahat. Taas nyo na po. Let's welcome the presence of the Holy Spirit. Espiritu Banal. Itaas po natin yung mga prayer request. Spiritong Banal, Espiritu
banal, manahan ka. Espiritong banal, pinatawagan. Espiritong banal, pakinggan mo ko. Espiritong banal, kailangan sa buhay ko, pagkat walang magagawa. Sensya mo, Espiritong banal, hindi ng sakto, kailangan ko ang patunan mo. Sa buhay ko ito, pagkat walang magagawa, wala ang presensya mo. Banal, hindi ng sakto, kailangan mo. Sa buhay ko ito, pagkat walang magagawa, presensya mo. Banal, hindi ng sakto, taas po natin yung mga prayer request. Tayo po yung manalangin. Ama namin sa pangyarihan, sa iyo po kami nagtitiwala. Bakit po kami may mga kahilingang tulad dito, sapagkat alam po namin kay Diyos na tumutugon, kay Diyos na buhay, at kaya hindi po kami binigo. Kaya Ama, dalahin ko pong basbasan ang mga prayer request na ito, at inaakit kami lahat ay answered prayer na. And Lord, maging ang aming alert ng handog. Tulad ng sinabi mo, ito po ibabalik mo ng siksik-liglig at umaapaw pa. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin at palagpakan si Lord. Yung po mga collectors, pwede na pong kolektahin yan. Mahina. May tao pa po ba? Mayroon pa po? Okay, kolektahin na po. Ano mga kapatid? Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Walang sumagot. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat po na sumagot, answered prayer. Actually po, kami po ay galing pa ng Sorsogon. Anniversary ng Sorsogon noong araw po ng Sabado. Yan, at kami diretso rito. Kasama po yung ating mga kaibigan, ng mga taga-Baklaran. Salamat naman po at umabot po tayo sa inyong anniversary. Amen. Amen. Mahina. You know, brothers and sisters, para kung walang tao kausap, ano? Ang pananampalataya po ay bunga ng pakikinig. Sabi po ng Romans 10:17, faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya napakahalaga po ang pananampalataya, mga kapatid ko, kay Kristo. Kung walang pananampalataya, hindi po mangyayari ang ating mga inaasahan. Sinasabi ng
ang kanyang salita sa Hebreo chapter 12 sa verse 2. Dapat daw po'y nakatuon ang ating paningin kay Jesus at yan po'y ang ating pananampalataya kay Kristo. Mahina. Yan. Ang aking pong binasa, ikinunik ko po doon po sa isinend sa aking program. Nakalagay po doon ay yung paglago, graph sa 40 taon na anibersaryo ng Paite. Mga kapatid, aywan ko po kung talagang lumalago. Lumalago na nga ba? Mahina. So, yung paglago po ay pananagumpay. Sabi po ng banal na aklat, the victory of faith, love, and unity. And it heals, mga kapatid. Ito po yung nagpapagaling. Nagpapagaling. Faith, love, and unity, it heals. Ito po yung nagpapagaling. Yan po ang tema lagi ng ministry ni Yahweh El Shaddai. At kung titingnan nyo po, ang sinasabi sa banal na aklat, this mark a pivotal moment. Ibig sabihin, pivotal, it's important, mahalaga. It's a mark of pivotal moment in full letter, celebrating how Christ sacrifice, bridges, divisions, and unites believers through faith, love, and unity. Sa paanong paraan pinagkakaisa ng Diyos ang kanyang mga mananampalataya? Through faith, through love, and unity. Yan po ang sinasabi sa ating binasa. Ito pong sulat sa mga taga-Epeso. Sinasabi po roon, makinig kayo. Sabi niya, kaya't alalahanin niyo ang dati niyong kalalagayan. Inaalaala niyo po ba yung dati nating kalalagayan? Na tayo dati hiwalay sa Diyos. At ang sabi ron, kayo'y ipinanganak na mga hintil. Pag sinabi pong Gentiles o hintil, hiwalay sa Diyos. Because Jesus Christ, siya po ay, ang misyon ay for the remnant only of Israel. Para po sa mga natitira na mga Israelita. They were the chosen people. Ang mga Israelita po, sila po yung mga pinili. Sila yung mga hinirang ng Diyos. Tayo pong Gentile, hindi tayo kaisa, hindi tayo kaanib. Wala akong kausap. Pero dahil po, mga kapatid, sa pag-reject ng mga Israelita, nabaling ang pag-ibig at pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Diyan po pinanganak ang John 3:16. Na sinabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish, di mapapahangabak, but have an everlasting life. Purihin si Jesus. Sino po ang gusto ng everlasting life? Pag sinabing everlasting, walang hanggan, walang katapusan, eternal, universal. Yan po ang pangako ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. At ano po ang sinasabi ng banal na aklat? So, there is healing in faith, love, and unity. May kagalingan sa ating pagsampalataya kay Kristo. May kagalingan sa pag-ibig natin kay Kristo. At may kagalingan sa pagkakaisa natin kay Kristo. Ang hina. Now, what are the lesson behind, mga kapatid,
Ano po ang lesson na nais iparating ngayong gabing ito? For a short period of time. Kasi nakalagay po sa program ko hanggang 8 o'clock lang ako. From 7 o'clock to 8 o'clock. So, what are the message? Tatlo lang po ang sasabihin kong mensahe sa inyo. Yung nais pong tumanggap ng tatlong mensahe, pupunta na po rito sa unahan para tumanggap ng kagalingan. Come forward in front. Faster. Faster po. Kung kayo may kumakain dyan, iwanan nyo muna yan. Mas mahalaga ang pagkain pang-espiritual. Lahat po ng nais gumaling, lumakas, sumigla, tumatag, magtagumpay. Always remember this: victorious living in faith, love, and unity. Yung maiiwan lang po dyan, yung walang pananampalataya sa Diyos. Lahat ng pupunta sa unahan, yung may pananampalataya, yung may pag-ibig, at yung nakikipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Ang hina. So, listen to me. The first lesson that I want to share, all of you here, in kanina po, para kami naman napunta kami doon sa bundok. Resort yun, ano? Ewan ko anong pangalan. Balay daw balay. Kasi buong dumating kami mga 10 yata o ano. Kaya po, dumiretso na kami rito para umabot. Kasi kung ako diretso rito, hindi ko aabot. Hindi ko kayo makikilala mga magaganda at mga tagumpay na mga anak ni El Shaddai. Amen? Now, our first lesson. Lagay lang inyong kamay. Sayang yung mga hindi lumalapit. Kawawa naman. Sabi naman, the first lesson ng stoppage, the triumph of faith, ang pananagumpay nating lahat sa ating pananampalataya. Sinong gustong magtagumpay? Pag sinabing tagumpay, the most important triumph natin is spiritual life. Yung buhay nating spiritual, hindi yung kayamanang material. Yung kayamanang material, yung buhay, hindi panghabang buwan. Pero ang pananagumpay sa ating buhay spiritual ay mananatiling Amen! Sabihin nyo, magpakailanman ikaw pa rin, Jesus. Amen? So, mahalaga po yung tayo managumpay sa ating pananampalataya from far off, sa malayo, to brought near. Sabi ng verse 12, makinig kayo. Pakinggan nyo ito. Dito ang tingin, hindi po kayo mangangawit yan. Kasi pag ang Diyos ang tumawa sa inyo sa unahan, binibigyan kayo ng kalakasan. At tinitiyak ko, pag uwi nyo, wala na kayong sakit. Amen! Sabi ng verse 12, makinig kayo. Sabi niya dito, noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Kasama ako doon. Noong panahong iyon, hiwalay tayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel. At hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Sabi ng verse 13, ngunit ngayon, nang makilala mo si El Shaddai, nang makita mo ang mga lingkod ng Diyos na mga gwapo,
Nang mapakinggan nyo ang mga awitin ng mga galing na mga music ministers. Ano ang sabi ng Bible? Ngunit ngayon dahil sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Dating malayo, sabi ron, from far off to brought near. Dinala sa malapit. At sabi ron, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Yung mga pumapalakpak niyan, tsak tagumpayan pag-uli. You know why, brothers and sisters, dito ang tingin. Kasi kaya kayo pinalapit ko, nasisilaw ako doon sa ilaw, di ko makita kayo. Gusto ko nakikita ang itsura nyo na magaganda na mga servant of God. Yun ang sabi po ng banal na kasulatan, yung pagpalakpak nyo, yung pagsigaw nyo, yung pag-awit nyo, yung pagsayaw nyo, lahat yan ay expression ng pagsambang mula sa puso. Dahil ang pagsamba galing sa puso. At sinasabi, sa pagsamba, praise and worship, there is healing. May kagalingan sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Kaya't lingid sa kaalaman nyo, sa bawat pagpalakpak nyo, sa bawat pagsigaw nyo, sa bawat paglundag nyo. At sa bawat sigaw nyo ng papuri, may power, may kagalingan na dumarating sa inyo. Inilapit tayo ng Diyos kay Kristo na dati tayo napakalayo. Napakalayo. Pero tingnan nyo, the first lesson na dapat yung iuwi ngayong gabing ito, kayo'y nagtagumpay sa inyong pananampalataya. At yung dating malayo tayo'y inilapit tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen! Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Diba? Madalas sinasabi ng ibang sekta yan. Hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa, kaya kayo naliligtas. Hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa, kundi dahil sa inyong pananalig kay Kristo. Dahil sa pananalig kay Kristo. Ngunit ang totoong pananampalataya ay laging may kalakip na gawa, bunga ng iyong tapat na pagmamahal sa Diyos. Ephesians chapter 2 verse 10. Hindi natin inihiwalay ang mabubuti because that good works is the evidence that your faith is true. Ang pananampalataya ay totoo. Ang pananampalataya ay pinitiwad. Ang pananampalataya ay nagdadala sa iyo ng kapangyarihan ng Panginoon. Sabihin nyo, brought near. Yung inilapit. Pag sinabing brought near, it signifies ibig sabihin kay Kristo, nagkaroon tayo ng access sa Diyos. Yung dating ang layo natin, yung dating hindi mo nakakausap ang Diyos, yung dating ngayon, hindi na. Hindi ka na nagsusugal dahil mas mahalaga yung iyong time para kausapin ang Diyos na sino. It signifies God and God promises. Yung sinasabing brought near. Yung inilapit tayo ay nagsisignify, tumutukoy sa ano? Sa access natin sa Diyos, sa kanyang presensya, sa kanyang mga pangako,
na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, mangyayari, magaganap ang ating Amen? Amen? Yun po ang sabi ng banal na kasulatan. And number 2, sabi po ng banal na aklat, so faith now is love. The power of love. Ang kapangyarihan ng pag-ibig. Always remember, listen to me, dito ang tingin sa unahan. Sabi ng banal na aklat, 1 John 4, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig at nasa sa ating siyat, nakipag-isa tayo, magagawa mo na mahalin ang sino man, maging bianan mo at maging kaaway mo. Sabi ng John 15 verse 5, you can do nothing without Him. Wala kayong magagawa ko, kayo hiwalay sa akin, sabi ni Jesus. Kasi lahat ng ating ginagawa, dapat ang foundation is love. Amen. Pag-ibig. Yung sinasabi nating lahat, sabay-sabay tayo. Sabihin nyo ngayon, mahal kita, basta't mahal kita. Ulitin nyo, iniisip. Laksan nyo. Ang ganda ng turo ni Kristo. First and foremost, sabi ni Jesus, iiwanan ko sa inyo ang isang napakahalagang utos. Mag-ibigan kayo. Love one another. It's the power of love. Kaso minsan, pamilya muna nga, pero hindi naman nagmamahalan sa pamilya. Nagsisiraan. Nagsisiraan. Yung nagdi-deliver ng tubig patungo sa kanilang bahay, akala niya yung mister niya, biglang hinawakan kung saan. Paglingon niya, nandun yung mister niya, napahiya siya. Di ba? Mahal kapatid kay Kristo, mag-ibigan kayo, sabi ng Panginoon. Tapos sabi ng Panginoon, ang second commandments ni God, that you shall love your neighbor as yourself. What is that neighbor? Ano yung neighbor na yun? Ano yung kapitbahay na yan? That is those people who don't believe in Christ. Sila po'y ating mga kapitbahay. Kaya yung mga mananampalataya na hindi kay Kristo sumasampalataya, mahalin nyo. They were our neighbor. Dahil kung ang tinutukoy ng Panginoon ay tayong mga magkasama, di sana ay love your brothers and sisters. Pero ang sinabi ni Kristo sa second commandment, sa greatest commandment, love your neighbor as yourself. Alin yun? Yung mga taong ibang pananampalataya sa ating pananampalataya, hindi natin sila kapatid, sila ay mga kapitbahay natin na dapat mahalin araw-araw. Yung iba hindi pumapalakpak. Pag minahal nyo yung mga hindi sumasampalataya kay Kristo, yung ang paniniwala ay kung ano si Kristo, pag inantihan nyo ng pag-ibig, maaakay nyo. Dahil utos ng Diyos yun And next, sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon, and love your enemies. At ibigin ninyo ang inyo-inyong mga kaaway. Alin ba yung unang-unang kaaway nyo? Yung inyong biyanan. Yung inyong manugang. Kung sino sa lagay mo? Kaaway ka. Mahalin mo. Amen. That is the power of love na sinasabi ng banal na aklat. Mga kapatid, the power of love, Christ sacrifices and as the foundation
in the Paschal mystery. Bakit ba ginawa ni Kristo yun? Dahil mahal tayong lahat ni Jesus. Kaya pinasa niya ang krus. Na kahit na siya napasubasub, hindi siya nanatiling nakahiga. Bumangon siya sapagkat mahal na mahal ako ng Diyos. Hoy! Sayaw kayo, ha? Pag hindi kayo sumayaw, hindi kayo gagaling. At kagalagan ang ating sa tingin ako. Finally! Sabihin nyo nga. Sabihin nyo nga. Okay, sinong gustong gumaling? Gusto nyong gumaling? Manalig kayo't manampalataya at magmahal sa Diyos. Ito na ang kagalingan nyo. Ito na, ito na. Magaling na kayo. Okay. Finally, makinig kayo dito tayo tapos ano ito, tatlo nga lang ito eh. Ha? Always remember that love is not sentimental. Ha? But costly as it required Christ's death to reconcile humanity to God and to one another. Ha? Hindi raw ito isang sentimental lang na pag ikaw ay ang asawa mo nasa ibang bansa, pagpapatugtog ka ng ala-ala. Di ba? Hindi na po sentimental, mga kapatid. Ha? Nabubuhay tayo sa pananampalataya, pag-ibig. At number 3, finally, the unity of believers. Pagkakaisa. Umpisahan nyo sa bahay nyo. Umpisahan nyo sa mister nyo. Umpisahan nyo. Wala. Yung mga kasambahay nyo. Understood naman yun. Ha? Mahalin nyo yung mga kasama nyo sa bahay. Makinig kayo, listen. Listen. Oy, listen. Listen muna. Alam nyo, yung mayaman,
Mayaman kasama sa bahay yun, si Lazaro. Pero hindi na ipadama ng mayaman ang pag-ibig kay Lazaro. Hanggang sa dumating na silang dalaway namatay. Unang namatay si Lazaro at napunta siya sa sinapupunan ni Abraham. Ang tawag doon Abraham bosom sapagkat wala pa, di pa open ang heaven dahil si Kristo ang magbubukas ng langit. Amen. Pagkatapos si mayaman napunta sa impyerno. At napakahirap ng kanyang naranasan. Mainit. Ang sabi niya, nagdasal siya kay Amang Abraham. Amang Abraham! Hanggat maaari, pabalikin niyo po si Lazaro sapagkat ako'y may mga kapatid na nandoon sa lupa. Ayaw ko po silang mapahamak dito sa impyerno. Ang sabi po ni Abraham, nandoon ang mga sinulat ni Moses at nandoon ang mga sinulat ng mga propeta. Pakinggan nyo yan. Sabi naman ng bayaman, kailangan po mayroong namatay na muling nabuhay. Ang sabi naman ni Abraham, kung yung nakasulat at sinulat ni Moses ay hindi nila tinatanggap at yung sinulat ng mga propeta sapagkat yung sinulat ni Moses at ng mga propeta ay ang muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi rin sila sumasampalataya. Kaya pala napunta sa impyerno siya. Sumampalataya sa mga sinulat ni Moses. Hindi tayo sumampalataya sa mga sinulat ng mga propeta. At hindi tayo nanampalataya sa muling pagkabuhay ni Kristo. Impyerno ang patutunguhan natin lahat. Sabi po ng Bible, always remember this, unity of believers are one new humanity, the ultimate goal of Christ, work in one new man. Kasi ang tao na nakipag-isa kay Kristo naging bago. 2 Corinthians 7, pag nakipag-Kristo, yung dati mong pagkatao hindi na yon, bago ka na. Hindi ka na bakla, hindi ka na tumbay, hindi ka na babae, nababago ang buhay mo dahil mahal ka ng Diyos at nais niyang maligtas ang lahat ng sampalataya kay Kristo. Ang hina. Unified body where ethnic, cultural, and religious division no longer define identity. The very important is unity in Christ. Yung yung pagkakaisa kay Kristo. Kayo ba'y handang makipagkasa kay Kristo? Alam mo, nung hindi pa ako nakipag-isa kay Kristo, ang dami kong sakit. May bypass, may patong ugat, may sakit sa puso, hepatitis, yung heart disease. Yan dahil sa kasalanan patuloy kong ginagawa nun. Pero nung dumating na ako'y tinawag ng Lord at nakipag-isa kay Kristo, nangayayat po ako nun. At ang sabi ng mga kamag-anak ko, isang bulati na lang ang dapat pumirma dyan, patay na. Buti na lang hindi pumirma kasi wala pa noong suhol pag nagperma. Wala pa noong wala pang suhol noon, kaya pag pumirma ka, may suhol na yun. O hindi po ako namatay. Pinagaling ako ng Panginoon. Dahil sa pag-isa kay Kristo, dahil sa pagsampalatay kay Kristo, lahat ng sakit ko'y pinagaling ng ating Panginoon. At dahil sa kagalingan yon, ako'y nag-volunteer, naglingkod sa Diyos hanggang ngayon. Sa kabila ng lahat, naririto pa rin tayo. Sa totoo lang, magse-70 years old na ako. Pero sabi ng mga nasa unahan ko, parang 39 years old pa lang. Amen? So gusto niyong gumaling? Ha? So,
If you want to heal, gusto nyong gumaling, ayun yung susi. Unang-una is the power, triumph of faith. Pangalawa, the power of love. And pangatlo, the unity of believers. Yung pagkakaisa. Hindi yung nagkakagulo kasi anong susi? Sabi ng Matthew chapter 18, verse 21, di ba? Kapag mayroon dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ni Kristo, nandun siya sa kalagitnaan natin. Kaya mahalaga ang pagkakaisa. At anong sabi ng banal na aklat? Kung nais mong gumaling, tandaan niyo po, ito yung ultimate goal ni Christ. Because we are the temple of the Spirit. Paano gagaling? Embracing diversity. Paano aakapin mo yung mga taong naman minamahal? Embracing in diversity, kahit iba-iba tayo, kailangang ipadama mo ang pag-ibig sa isa't isa. Mahina. Eh kung yung mister mo nga, di mo mamahal-mahal. Umpisahan mo sa bahay mo, umpisahan mo sa mga anak mo. Amen? Yun po yun. Embracing diversity and prioritizing reconciliation. Yung pakikipagkasundo. I-prioritize nyo po ang pakikipagkasundo. Kung may naalala kayong may sama na loob sa inyo, kausapin nyo. Mahalaga ang reconciliation. Pag hindi po tayo nakikipag-reconcile, ako po, nung pong ako po inaalipin ng sama ng loob nung patayin yung tatay ko, 3 taon pa lang ako. Pero nasa Ilseday na po ako. Kita ko po yung bayaw niya. Saan? Sa Alabang. Squatter. Nahabag na po ako. Dahil tumanggap na ako sa Panginoon, nakalimutan ko na yung lahat ng sama ng loob ko. Amen. Sapagkat ang pakikipag-isa kay Kristo may kapangyarihan na dadaloy sa iyo. Amen. Amen. Noon, may mga nakasamaan ako ng loob. Meron nga mataas pa ang posisyon. Pero anong ginawa? Kinausap ko siya. I-donate ko siya sa isang mamahal hotel. Nag-usap kami, binigyan ng love offering at kung ano-ano pa. Why? Because that is the word of God. That we need to reconcile. Amen. Dahil pag tayo nakipag-reconcile, nakipagkasundo, dadaloy ang biyaya, kagalingan at himala. Okay, raise up your hands to God. Lahat po nang nandiyan sa likod na gustong gumaling, pumunta na rin po kayo dito. There is power in love. The power of love. Declare it. Close your eyes. Amen. Yes. Glory. Have faith, have love in your heart, and being united with Christ, there is healing to happen to you. Lord. Yes. Yes. Hallelujah. Amen. Glory. Glory. Yes. Raise up your hands. Hallelujah. Let your last breath.
up your hands. Let's pause for a while. Just close your eyes and feel the presence of God. He is here in our midst. And He touched each and every one of us. So that everyone may heal, gumaling. And I know, and we believe, that He is here in the presence of God is in this place. At tanggapin niyo ang kagalingan. Yes, there is power. I can feel There is healing. His mighty power. His grace. There is Spirit moving in you and in me. Rush of angels. Hallelujah. I sing glory. Yes, claim the power of God. Surely the presence of God is here. Amen. Amen. Glory. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the grass of those wings. I see yes, surely the presence of the Lord is. The presence of God is moving right now. He is doing something within you. Yes, flame. There is healing happening to you. I can feel His mighty power and His grace. I can hear the rise of angels' wings. I see surely the presence. Now, pakipatong nyo ang inyong kamay sa bahagi ng katawan nyong idinaramdam o may masamang nararamdaman. The power of faith, the power of love, and the power of unity, nagpapagaling. Pairalin mo yung pananampalataya mo. Mangyari ang kalooban ng Diyos sa iyo. Maganap ang nais ng Diyos sa atin. Ama naming Diyos, kung paano mo kaming binautismuhan, binigyan ng kapangyarihan sa March 16, sinabi ng Panginoon, silang nabautismuhan ay maliligtas at magtataglay ng kapangyarihan na sa pangalan mo'y makapagpapalayas kami ng mga demonyo ng mga sakit at karamdaman. At inaangkin ko, Panginoon, pagdaloy ngayong gabing ito. In the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, receive healing! Raise up your hands. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, salamat sa
sa biyaya ng kagalingan, kalakasan, at kaligtasan. Naniniwala po ako sa kapangyarihan ng pananampalataya, kapangyarihan ng pag-ibig, at kapangyarihan ng pagkakaisa. Ako po ngayon ay magaling na! Magaling na! Magaling na! Sa ngalan ni Jesus. Ano ang sagot? Sinong naniniwalang siya ay magaling na? Taas ang kamay. Lord, pinagtitibay po namin silang tagumpay at inaangkin na po namin, Panginoon, as we sing, give thanks with a grateful heart of Jesus. Pasalamatan natin ang Diyos dahil kayong lahat ay magaling na. With a grateful heart, give thanks to the with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks. Ito po yung pinaka-final, ihahagis ko yung bonus nyo, 3. Tumayo yung gusto tumanggap ng bonus, 3. Sasabihin nyo, Lord, ikaw ang tunay na kayamanan ko. May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ito na yung bonus nyo! Ang